Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshi. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para another reading. And this is for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross watchers ni Gemmy. At ito po yung as promise ko sa inyo na part 2 po ng ating naging reading nung una. So, tignan natin ngayon kung anong mensahe o enerhiya ating mababasa para sa iyo, Gemmy. We have the Three of Cups, the Seven of Wands, the Page of Swords, the King of Cups, the Two of Swords, the Eight of Swords, the Two of Wands, the Seven of Pentacles, the Strength, and the outcome is the Two of Pentacles. Bottom niya is the Ten of Pentacles. Okay, Gemmy, ang pinaka-center ng ating reading is the Three of Cups. Now, yung base dito sa unang reading mo, no, with the Nine of Swords, may pinag-iisipan ka mabuti, na worry mo ay parang hindi mo makuha yung sagot o ano nang gagawin sa sitwasyon na ito. Ang nakikita ko dito, Gemmy, be honest with you, is yung Three of Cups dito is having like a third party, no? Yung sitwasyon, kasi bakit ka nag-iisip sa gabi, bakit mo ito binibigyan ng lakas at enerhiya mo na pag-isipan at to contemplate on this. Kung gaba ito yung issue mo eh. I think there are three of you in this relationship. No? Yun yung matindi mong pinag-iisipan. Okay? Now, what's crossing this is the Seven of Wands. Now, yung Seven of Wands kasi dito is gusto mong maging protective dito sa yung damdamin o sa yung relationship. Pinoprotektahan mo to o ikaw in yourself gusto mong wag masaktan, no? Kung gaba obviously kung tatlo nga, no, if there's somebody else, may ika-third wheel o may number 2, masakit yun, diba? To share that one person, the most important person in your life, the love of your life, and you're sharing it with somebody else, hindi ba masakit? Ang usual reaction natin is ayaw mo, di ba? Poprotektahan mo yung puso mo. Kasi kung hindi mo magagawa ng paraan, syempre ang magiging depensa mo na lang is yung sarili mo, no? Protektahan mo yung sarili mo. Because if there's anything you can control, it's yourself, it's your emotion. You can control that, but you cannot control other people or other situation, diba?
Kasi yung sinasabi dito, no, is the first reading natin, is the Six of Wands, that you wanted na maging successful yung relationship. But, nagiging questionable na nga yun kasi paano magiging successful to if there is another person involved? Diba? Kasi what's crossing or in the past, yung nakaraan, with the Page of Swords, nag-usap talaga kayo, nagprangkahan kayo. Kasi nga, ang nakikita mo noon, hindi mo maintindihan You cannot understand with the moon. There's something hidden, may nakatago, may sikreto, may lihim, merong hindi nasasabi, meron kang hindi alam. Kaya, ang naging approach mo dito is, mag-usap tayo. Sabihin mo na sa akin ang totoo, ano na ba talaga ang sitwasyon natin? Meron bang iba? Kasi para hindi ako isip ng isip. Meron bang iba? No? Kasi, 'di ba? Ang focus mo ngayon is hindi ko kasi maintindihan pa. I cannot see. Hindi ko I couldn't see the whole picture. Hindi ko mawari kung ano yung buong katotohanan. And it's on my mind. Nasa isip ko siya palagi. Diba? Nasa isip ko siya palagi. Kaya, kung ang gusto mo talaga is makapag-desisyon na. Be able to make that proper decision. But things are getting difficult, no? Mahirap. Kasi nga meron ka pang mga bagay na hindi naiintindihan. Sabihin natin na kahit na nag-usap kayo, maybe not everything has been said. Oo, may nasabi, but still, maybe something to do with making a decision. Ano bang magiging desisyon ko dito? Paano ko ba i-handle to? Kasi sa near future ko, mahal ko with the King of Cups, no? I love my person. You might be dealing with a water sign, a Cancer, Pisces, or Scorpio, o meron siya nito sa kanyang chart, not necessarily. But the thing is, mahal ko I love the person. Talagang mahal ko siya. And I was advised to make a choice, no? Pumili ako. Ano bang pipiliin ko? Saan ba ako pupunta? Saan ba ako mas liligaya? O ano ba yung dapat kong gawin? Ano yung tamang desisyon na dapat kong gawin? Kasi kung titignan mo, ang tagal ko na nag-intay dito o nag-invest sa relationship na to. Taon na ang tinapong ko dito. Hindi lang naman to pansandali but years, no? Years na kami. And hindi naman ganun kadali na ibaliwala ko lang. May halaga ito sa akin. Kaya kung kailangan ko ng lakas ng loob with the Strength card, tapang at lakas ng loob para makagawa ako ng tamang desisyon dito sa nagiging problema namin o hinaharap naming issue sa ngayon. At ang outcome mo, Gemini, is hindi ka makadecide, no? Kasi you're trying to weigh things. The Two of Pentacles. Binabalanse mo o tinitignan mo kung ano yung mas mahalaga para sa'yo, para makagawa ka ng tamang desisyon dito sa nangyayari ngayon sa iyong love life. Dahil maapektuhan ang kabuhayan, ang pera, ang pamilya, the Ten of Pentacles. Maapektuhan talaga to. Masisira ang pamilya, ang pera, yung suporta, everything that you own. No? Ten of Pentacles is having your person, the home, the children, kung may apo na kayo, properties, lahat na na-acquire nyo nung kayo ay, sabihin natin nag-umpisa
sa relationship na to. O nung nag-asawa na kayo, kung kasal kayo, okay? And ayaw mo magkaroon ng ending, no? With the Ten of Swords. Hindi mo gusto magkaroon ng pagtatapos yung Ten of Pentacles na to. Gusto mong matapos is yung pain, of course, but not the family, not having my family, and na masira. Kaya I'm holding tight with the Four of Pentacles. I'm holding tightly dito sa relationship na to. Kung gaba, I cannot let go. Hindi ko siya ma-let go. Hindi ako papayag na makuha siya o mawala siya sa buhay ko. Gusto ko, panalo pa rin ako dito sa sitwasyon na ito. Yung hinaharap na to. With the Six of Wands. Dahil para sa akin, ako yung may karapatan. Ako yung dapat manalo dito. Ako yung dapat magwagi. At magkaroon ng katahimikan with the Six of Swords. Nagkaroon ng katahimikan yung aming pagsasama. Maging maayos kami. Smooth sailing. At definitely lumigaya with the Sun. Energy coming from a Leo. No? Maging masaya kami dahil paniwala ako meron kaming equal give and take with the Six of Pentacles. Patas lang yung pagbibigay at pagtatanggap. Okay? Actually, okay, Gemini. Kaya kung gaba parang mabigat yung hinaharap mo dito. I mean, to be honest with you, Gemini. Kasi yung decision, just like the one kakatapos ko lang no reading with Capricorn, same thing, no? Decision is yours. Ikaw yung magdidesisyon dito. Kasi ikaw yung magsasabi ko ano yung mas bibigyan mo ng halaga. Diba? Yung buo ang pamilya o hindi. Yung person mo, kasama siya, o single ka na lang. Maraming bagay. It could be anything na binibigyan mo pareho ng value. Yung dalawang bagay na tinitimbang mo mabuti para makagawa ka ng desisyon. Sa ngayon kasi, nakapiring ka eh. No? You cannot see. You cannot make that proper decision what to do next. Kasi umiiral nga yung pagmamahal. No? The love for this person. Kahit nasabihin natin na alam mo may iba. Tingnan natin kung ano pa yung message para sa'yo, Gemini. We have first quarter moon in Virgo. Assess the situation. Tignan mo yung sitwasyon. Okay? Pag-aralan mo mabuti. Last quarter moon in Cancer. Take a breather. Hinga ka muna, no? Kung ikaw'y nahihirapan, take a breather. New moon in Capricorn. Step up and lead. Ang gaba mamuno ka at mag-umpisa. Kasi kung hindi kaya ng person mo gawin yun, it's up to you. Ano pa yung message mo for Gemini? We have balance. I bring a state of perfect harmony into my world, and I do so without judgment. You need balance, Gemini. Friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. May nahirapan kayo. Always could confide to your friends. Perseverance. I know that I can do whatever I set
my mind too. Ano gusto mong gawin? Kaya mo yan, Gemini. Huwag ka mawala ng pag-asa o tapangan mo pa ang iyong, alam mo yun, ito. Have the strength, courage to persevere. Kailangan mo yan kasi para makagawa ka ng mabuting desisyon. Something to do with balance, no? Kailangan yung decision mo, mabalanse ka. Pero bago mo magawa yan, siguraduhin mo munang alam mo lahat, assess the situation. Tignan mo muna yung sitwasyon. Ano ba talaga ang hinaharap mo? Para you can make that proper decision that makes everything balance. Okay? Salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.